Sa modernong takbo ng buhay, mabilis, abala at puno ng responsibilidad, madalas mahirap makahanap ng oras para sa pagpaplano at pagluluto ng ulam. Maraming manggagawa, estudyante at abalang pamilya ang naghahanap ng praktikal, abot kaya at busog agad na solusyon para sa pagkain. Dito pumasok ang konsepto ng ready-to-eat o canned ulam na madaling initin o kainin kaagad na hindi nangangailangan ng oras at dagdag na sangkap. Sa Pilipinas, isang kilalang brand na sumagot sa pangangailangan ito ay ang Wow Ulam, isang produktong nagbigay daan sa pagbabago ng karaniwang ulam sa tahanan lalo na para sa mga budget-conscious, busy o panandali ang solusyon lang sa pagkain. Ang Wow Ulam ay produkto ng Pacific Meat Company Incorporated o PMCI na bahagi ng mas malaking konglomerado ng Century Pacific Food Incorporated o CNPF. Ayon sa mga tala, inilunsad ng PMCI ang Wow Ulam noong 2008. Ang layunin, magbigay ng isang ready-to-eat canned ulam na abot kaya, madaling kainin at swak sa panlasa ng karaniwang Pilipino. Noong una, inilabas ang Wow Ulam bilang alternatibo sa mga tradisyonal na ulam na nangangailangan ng oras para lutuin, lalo na para sa mga pamilyang nagtitipid o may limitadong oras para sa pagluluto. Ayon sa isang ulat, base sa isang pag-aral ng AC Nielsen noong 2008, halos 2 sa bawat 5 Pilipino ang nagsabing ang tumataas na presyo ng bilihin ng isa sa pinakamalaking suliranin ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa paglipas ng panahon, ang PMCI ay naging bahagi ng Century Pacific Food Incorporated. CNPF mismo ay tinatag noong 1978 bilang isang canning facility para sa tuna at lumawak sa paglipas ng dekada. Noong 2013, formal na naitatag bilang CNPF ang kumpanyang nagmamay-ari ng iba't ibang brand kabilang ang Wow Ulam. Sa kalaunan, nakuha ng CNPF ang buong kontrol sa PMCI at ang Wow Ulam brand kasama ang iba pang mga meat processing units nito. Ang Wow Ulam ay bahagi ng isang malawak na enterprise sa pagkain na may matatag na background sa industriya ng canned food sa Pilipinas. Isa sa mga elemento ng Wow Ulam na maaaring mapansin agad ay ang gamit nito ay freshly produced sausage and luncheon meat sa halip na karaniwang isda, pork chop, baka o manok. May ilang dahilan kung bakit pinili ng kumpanya ng Wow Ulam ang ganitong sangkap. Una, convenience. Ang sausage at luncheon meat ay madaling i-process, madaling i-can at madaling gawing ready to eat. Hindi tulad ng hilaw na isda o karne na kailangang i-cook at may posibilidad ng pagkasira, mas matibay sa shelf ang canned sausage at luncheon meat. Sa konteksto ng isang ready to eat canned meal, mas practical ang sausage. Pangalawa, cost at economy of scale. Ang sausage at luncheon meat at saka ang mga processed meat cuts maaaring gawin ng mas mura at mas maraming batch kumpara sa flesh cuts ng karne o isda. Kung target ang masa, budget-conscious na consumer, mas makatwiran na pumili ng paraan na kaya sa malalaking produksyon at pagkawala ng mataas na gastos. Pangatlo, preservation of shelf life. Canned meat, processed meat, mas matagal na shelf life kaysa sariwang isda o karne. Lalo na sa ibang bansang tulad ng Pilipinas kung saan hindi lahat ng bahay may freezer o madaling access sa sariwang supply araw-araw. Pang-apat, ang sausage o luncheon meat ay madaling matimpla at ihalo sa mga kilalang sauce na nagpapasimula ng mga ulam na pamilyar sa mga Pilipino. Kaya kahit processed meat, maaaring maging malinamnam, ulam feel at busog. Maraming salik kung bakit mabilis na tinanggap ng masa ang Wow Ulam bilang bahagi ng pang-araw-araw na ulam. Una, abot kaya at kasiyasiyang presyo. Noong inilunsad ito, sinabi ang isang lata na nasa 155 grams ay abot kayang nasa 13.50 pesos lamang. Subalit kahit ngayong may inflation at pagbabago sa presyo, maraming consumers ang tumatangkilik pa rin dito dahil perceived value. Sulit ang laman, sulit ang ulam. Pangalawa, convenience at pagiging ready to eat. Para sa mga abalang manggagawa, estudyante o pamilyang may limitadong oras, sobrang nakakatulong ang isang lata lang para may ulam agad. Hindi na kailangan pang magluto ng mga sangkap, maggisa o gumamit ng iba pang rekado. Isang lata, initin, okay na. Ito'y malaking tulong lalo na sa mga urban dwellers, dorm dwellers o mga walang kusina. Pangatlo, Pinoy flavor. Ang Wow Ulam ay hindi basta sausage lang. May mga variants ito na may sauces na hinalo sa paborito nating mga ulam tulad ng adobo, afritada, kaldereta, mechado, lechon paksiw, menudo, Bicol Express, asado at iba pa. Dahil dito, may familiar taste at comfort food. Kahit processed meat, may lasa na pamilyar sa ulam typical na niluluto sa bahay. Pang-apat, malawak na availability.
Ayon sa pagpapakilala ng brand noong 2008, madaling mabibili ang Wow Ulam sa supermarkets, groceries, sari-sari store at pati sa mga public market stalls sa buong bansa. Dahil dito, kahit sa mga probinsya o malalayong lugar, may access ang ordinaryong mamimili. Panghuli, marketing at identity. May mahusay na kampanya ang brand. Halimbawa noong 2010, inilunsad ang isang TV commercial para sa Wow Ulam na may sikat na aktor na endorser, si Coco Martin. Dahil dito, abot kaya, madaling kainin, malasa, madaling mabili at maraming taong nakakakilala, mabilis na tumubo ang Wow Ulam sa merkado at naging bahagi ng kultura ng ready-to-eat meat-based canned food sa Pilipinas. Kaya na maraming mabilis na sumikat na produktong abot kaya at mass market, may mga hamon at ilang kontrobersiya o tanong na bumalot sa Wow Ulam. Hindi lahat ay negatibo. May mga legit na katanungan tungkol sa nutritional value, kaligtasan, perception at identity ng pagkain. May issue ng nutritional content ng kalusugan dahil processed meat ang pangunahing sangkap. May posibilidad na mataas ito sa sodium at mga preservatives. Bagaman may mga ibang produktong mas pristine, para sa maraming consumer ang convenience at presyo ang mas dominant. May aspektong cultural at identity. Para sa ilan, ang ulam ay madalas ipinag-uugnay sa sariwang karne o isda o gulay. Sa paggamit ng luncheon meat, sausage, bilang pangunahing sangkap, may nagsasabing mas artipisyal o walang puso ang ulam kumpara sa luto ng totoong karne. May posibilidad ng kritisismo sa marketing. Tinatarget nito ang masa sa pagkakataong baseline ulam na maaaring magdala ng stigma na mura, pangmasa, at minsan, ibang tingin ng iba sa ganitong uri ng pagkain. Sa mga nagdadalang isip tungkol sa identity ng pagiging Pinoy, maaaring may debate kung gaano kahalaga ang tradisyonal na pagluluto kumpara sa convenience. Sa kasalukuyan, nananatiling bahagi ang Wow Ulam ng malawak na portfolio ng Century Pacific Food Incorporated bilang isa sa mga tinatangkilik na canned meat o ulam products. Sa kanilang official brand page, makikita ang iba't ibang variant ng Wow Ulam. Ayon sa mga tala ng kumpanya, noong 2019, pinalawak nila ang linya ng Wow Ulam para isama ang pochero at humba. Tanda na ipinagpapatuloy pa ng CNPF ang pag-innovate at adaptasyon base sa panlasa at pangangailangan ng consumers. Bukod dito, matatag ang distribusyon ng CNPF sa buong bansa. Gayunpaman, ang merkado ay patuloy na nagbabago. Sa pagtaas ng kamalayan sa kalusugan, may segment ng populasyon ang tumitingin sa healthier o mas natural na ulam. Sa pangkalahatan, mukhang nakapanatili ang lugar ng Wow Ulam bilang go-to option para sa mabilis, mura at madaling ulam, lalo na kapag busy o kapag kinakailangan ng handa agad. Ang patuloy na pag-expand ng line ay indikasyon ng kinikilala ng kumpanya ang pangailangan ng pagbabago at adaptasyon sa panlasa ng consumer. Ang pag-usbong at pagsikat ng Wow Ulam ay hindi lamang simpleng komersyal na kwento. May mas malalim itong ugnayan sa konteksto ng pagbabago ng pamumuhay, urbanisasyon, ekonomiya at kultura ng pagkain sa Pilipinas.